Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Higit sa aking kalakasan, minsan hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Higit sa aking kalakasan, di minsan hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon, makapangyarihan. Walang imposible sa'yo. Just continue, God, to overflow in our hearts right now. Continue, God, to speak sa bawat isa sa amin. Lord, let it be for us as your will, Panginoon. Continue, God, to serve you. As we continue, God, to desire more of you and to serve you, Panginoon. And to make you, Panginoon, our greatest pursuit, Kadiamo Diyos, in every area of our life. We thank you, God, that you are faithful, Panginoon. Lahat ng iyong mga salita at pangako, Panginoon, nataas ka po namin. Pinupuri ka po namin. Kami sobrang nagpapasalamat. Ito po, Panginoon, ang samot dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. Amen. Thank you, Sister Recording in progress. for leading a wonderful worship. Paniniwala natin na walang mahirap, walang imposible sa ating Diyos. Even this time na kailangan ma-set for us to be with God every morning, kailangan paniwalaan natin na kayang-kaya tayong tulungan ng Diyos to be consistent here
Ang mahirap din minsan kasi is hindi tayo nasanay sa maagang pagtulog. Pero we are also praying na maka-adjust tayo ng mas maagang pagtulog, mas maagang pagising. So thank God for this morning na tayo muli ay mag-aaral ng kanyang mga salita. We are now on day 48. Kung kahapon ay nagdesisyon tayong maging mighty warrior, ngayon naman, decision to obtain victory. At papakinggan natin yan through the life of our brother. Let's welcome Brother Bricks. Thank you po, Pastor. Sa pag-welcome sa akin, tinitingnan ko akong ayong sa dami-dami ninyo. Ako yung bago rito, kaya welcome sa akin. At ngayon nga po ay tayo ay nasa day 48 na sabi niya dito is I decide to obtain victory. So sa Tagalog is victory is victory. Tama ba? O parang hindi sa ano na lang tayo, victory. Stick to the English. But bago tayo magsimula, manalangin po tayo. Heavenly Father, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa na kasama ko dito. But Lord, I pray nga pinagdarasal ko po, Panginoon, na sa pag-share po ng inyong salita. Basta linisan na ka po at natikas dapat nagbalin ako nga vessel mo. Kasama Lord, let your Holy Spirit be with me. Isuti mangigayin kinayak no kasalong ka po nga i-share dito isa sa mga Lord, sikati makiat ada iti bawat may sakinam, sikati mang open iti bawat isip, bawat puso iti may satap na iti kasta. Si Gideon po mga kapatid ay siya po yung tumalo sa mga Midianite army. At ang isa pang kalakasan na po mga kapatid is mabagal siyang makumbinsi or mabagal siyang kumbinsihin, pero sabi niya dito is acted on his conviction. Pag meron naman po siyang conviction is ginagawa niya. At punta naman tayo sa weaknesses at saka mistake niya. Ang nakuha ko po dito is natatakot siya na ang kanya mismong limitasyon, dahil nga tayo tao lamang, siya rin ay tao. Natatakot siya na ang kanyang limitasyon ang magiging hadlang para hindi siya magamit ng Panginoon mightily. Yun po. Tapos ang maraming lesson ang kukuha po sa kanyang buhay. Unang-una po is tinawag siya ng Panginoon sa gitna ng kanyang obedience. Na sabi niya dito, as we are faithful, He gives us more responsibility. Habang po tayo nagiging faithful sa maliit na bagay or sa hanggang sa pinakamalaking bagay, nadaragdagan po ang ating mga responsibilidad. Sabi pa niya dito is God expands and uses the abilities He has already given us. So bawat isa po sa atin meron tayong mga abilidad na binigay ng Panginoon sa atin. O sabi niya dito is built-in, meron na sa ating built-in na abilidad. At yun ay ine-expand na lang po ng ating Panginoon at ginagamit niya sa atin. Pangatlo naman is God uses us in spite of our limitation and failures. Dahil tao nga lang tayo na may limitasyon at may kahinaan, ginagamit pa rin tayo kahit na ganun po tayo. At isa pa is even those who make great spiritual progress can easily fall into sin. Sabi niya. So kahit yung mga matindi yung spiritual progress nila is, sabi niya dito is easily fall into sin. Madali lang na huhulog sa kasalanan. So sabi niya dito, kung hindi sila consistently consistently follow God, kung hindi natin consistent kasi is tuloy-tuloy, hindi tayo yung MWF lang, or kung gusto lang natin, kung maganda yung pakiramdam natin. Kaya kailangan pala na tuloy-tuloy yung ating pagsunod sa ating Panginoon. At dahil dito ko ito kinuha sa Bible, sabi pa na dito is mayroon pa siyang vital statistics na
di pala to pang Mr. Universe, kaya hindi na natin isasalin ha. So yun po si Gideon. Bakit natin siya po nag-uusapan? Kasi po mga kapatid, siya po ang ginamit ng Panginoon na anong tawag dito? Siya ang ginamit ng Panginoon para makamtan itong sinasabi natin kanina, victoryo, o kaya victory na lang. Si Gideon kasi is ano siya, sabi na dito sa Judges 6:15, "But Lord," Gideon replied, "how can I rescue Israel?" Paano ko maililigtas ang Israel? Ang aking clan, ang siyang sa buong tribo ng Manase, sabi na dito. At ako ang pinaka-least in my entire family. Kung baga, siya yung kung sa atin sa mundo is, yun ang tawagin mo kasi siya ang may ganito, may ganyan. Siya parang naisasantabi kasi wala siyang parang maipagmamalaki or wala kang maaasahan sa kanya. So, tingnan natin kung paano ang taong ito na mahina ay ginamit ng Panginoon para magtagumpay ang bayan ng Israel. So, sabi niya dito sa life class natin, si Gideon wala siyang ginawang extraordinary para makamtan ang victory pala. Ang tangi lang na ginawa niya is obey, sumunod, at maniwala sa salita ng Diyos. So ano nga ba itong ginawa niya? Sa pamamagitan ng command ng ating Panginoon, pumili siya ng 300 men para talunin ang army na sabi niya dito sa Bible is, ay sa life class is numerous as the sand on the seashore. So kung bibilangin mo ang buhangin sa dagat, ewan ko lang kung mabibilang po natin yan. So paano ba nangyari yon? So sa kwento dito sa Judges chapter 7, magmula po sa marami sila nung una. Nung pumili si Gideon ng mga sundalo para magkipagdigma, ang unang napili niya is 32,000 mga kapatid. So napakarami nila. At bago pa sila pumunta ng laban, sinabi ng Panginoon na yung mga takot dyan, yung mga nanginginig yung tuhod, yung may mga maraming rason, sabi niya siguro, pwede nang umalis at umuwi. At alam niyo kung ilan ang umalis. Umalis ang 22,000. So ang natira na lang is 10,000 mga kasundaluhan. So sabi pa ng Panginoon, masyado pa yung marami. Bawasan pa natin. Kasi baka kung ganon karami yung makikipagdigma, sabihin pa ng mga taga-Israelite na sila ay napakalakas at sila ang mismo ang nagligtas sa kanilang bayan sa pamamagitan ng kanilang lakas. So binawasan na yun ng Panginoon mga kapatid. At sa 10,000 na kasundaluhan na ito, napakarami po niyan. Napakarami niya pa, sabi niya kay Gideon. So ang ginawa niya is pumunta sila sa isang spring. Ano ba ang spring? Batis ba? Ganun. Tapos sabi niya kay Gideon, hatiin mo ang mga sundalo sa dalawang grupo. At papainuman mo sila sa batis. At sabi niya dito is, yung isang grupo, uminom sa batis gamit ang kamay na uminom. At yung isang grupo naman is, parang aso daw na diretso sa tubig. Wala man lang ginamit na baso, hindi ginamit ang kamay. At ang sabi ng Panginoon kay Gideon is, pinili na itong 300 men lang po na natira na uminom gamit ang kanilang kamay. So ito lang daw yung kasama ni Gideon na magkikipagdigma sa mga kalaban nila, Midianites. So bali ilan sila lahat? 301 yata kasi plus si Gideon. So yun lang ang gagamitin kasama ni Gideon na tatalo sa mga Midianites na sabi niya dito is
numerous as the sand of the seashore. So, napakarami po nila. So, kung iisipin natin na logically talagang walang laban, na sa ganong bilang pa lang is parang talong-talo na sila. Pero, yun po, at mamaya itutuloy natin ang kwento at sabi pa niya dito is, ano ang kanilang mga ginamit na sandata. Wala ring special, hindi ganun siya, kumbaga ngayon is empty clay jars, a torch, tapos mga trumpets lang po. So, kung titingnan natin sa buhay natin mga kapatid, meron yung mga parang pinagpe-pray natin na tawag dito, parang nagpe-pray ka ng isang bagay pero yung binibigay ng Lord siya parang hindi siya doon ang pupuntahan. Parang napaka-imposible. Doon siya pupunta. Pero ganun lang po yun sa una. Sabi niya dito is, but they always bear good fruit. Pero yun po yung, kung kay Lord natin yan hiningi, kahit man parang napakalayo yung ano niya, sa hindi natin maintindihan sa una po. Pero pag sa katagalan, mayroon talagang magandang planos ang ating Panginoon. So, ano nga ba ang matututunan natin sa mga ginamit nilang sandata para matalo yung kanilang kalaban na Midianites? So, ang una is ang binanggit po natin kanina, yung clay of jars. Ano nga ba yung sinisimbolo nito? Ang jar of clay or clay of jar ay sinisimbolo nito ang ating kahinaan. At ang katotohanan na tayo ay wala or nothing, kananas in English, or nothing pa. Parehas din yun. Wala rin yun. So, ang clay ay nire-represent ang ating buhay. At ang Panginoon gusto niya yung empty jars, yung o kung tayo ang jars, gusto niya tayo ay walang laman na jars. Hindi niya gusto na ginagamit natin ang ating sariling lakas para magtagumpay. Kasi kung gano'n po ang mangyayari is magiging boastful po tayo. Hindi natin na siya hihingan ng tulong at magtitiwala tayo sa ating sariling kalakasan. So ang empty jars daw is broken life. At sabi pa na dito, an empty jar is a person who renounces their own wisdom and allows God to break them. Yun po. So, sa empty jars na yun, sabi ko kanina, sinisimbolo nito ang ating kahinaan. At ngayon mga kapatid, may isa akong katanungan. Ano yung siyempre hindi lang naman iisa ang kahinaan natin dahil tayo tao lamang. So sa dinami-rami ng ating kahinaan, ano yung pipiliin natin na isusuko natin sa Panginoon ngayon araw na to, ngayong oras na to? Alalahanin po natin na sabi niya kasi dito sa huli is I will obtain the victory because He transforms my weakness into strength. So, magiging kalakasan po natin ang ating kahinaan. So, ngayon, mamaya o sa susunod na oras sa ating quiet time is magandang isuko natin yung ating kahinaan sa Panginoon. Nang sa ganun, ayun po ay magamit niya para sa ating ma-turn into strength natin. Amen po ba mga kapatid? So, yun po ang sinisimbolo ng clay of jar na ginamit ni Gideon na isang sandata. Pangalawa is yung torch. Ano naman po ang sinisimbolo nito? Ang torch po ay sinisimbolo ang ating flame of the Spirit and the flame of the Word. So, yung apoy ng ating apoy ng Spirit at ang apoy ng
salita ng Diyos o yung hindi ata po ito. Basta ganoon na yun. The flame of the word. The strength of God shining in our lives. Na makikita dito sa torch na to na yung strength natin is nanggagaling kay God. Na magniningning man tayo sa ating buhay, nanggagaling yun sa Spirit o nanggagaling yun sa Word ni God. At sabi niya dito pa is, write out a specific promise that God has given to you for your life. So, ano nga ba yung mga promise na, ano nga ba yung mga Bible promise natin na maisusulat natin na sa panahon na tayo ay nanghihina at yun ang gagamitin na panglaban po. Sabi pa niya dito is memorize it and make it your own. So, meron tayo dito isang halimbawa kay Gideon, yung karugtong ng binasa ko kanina ng Judges 6:16. Yung sabi niya kasi, sige, ulitin ko itong Judges 6:15 to 16. But Lord, Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. The Lord said to him, ito po yung promise niya, I will be with you, and you will destroy the Midianites as if you were fighting against one man. So napakatindi po ng promise niya dito mga kapatid, na sasamahan daw po siya ng Panginoon magmula doon. At kung tatalunin na yung kasundaluhan ng Midianites na sinasabi siya na ng numerous as the son of the secret, para lang siyang tumalo ng isang tao. So ganun po katindi yung promise ni Lord dito na gagawin niya kay Gideon. So ganun din po sa atin na dapat may mga promises tayo, Bible promises tayo, para sa ganun po magamit natin sa kung tayo nang hihina at mayroon tayong panglaban mga kapatid. At sunod naman is yung pangatlong sandata na ginamit nila is the trumpet. So yun, the trumpet, sabi na dito is the trumpet, ang sinisimbula naman nito is the proclamation we make because our words proclaim divine truths. So yung mga salita natin, sabi niya dito is proclaim divine truths. So kung titingnan natin sa una itong mga ginamit niyang tawag dito, sandata is yung empty jar, torch, at trumpet. Dahil Pasko ngayon, pwede ng pang-caroling yata kasi mayroong torch, may pang-ilaw, may trumpet, may turutot pa. Ay, pang Happy New Year pala to. Kaya napakalayo nga napakalayo sa iisipan natin yung 300 na yun na kasundaluhan, tatalunin ang numerous as the sun na kasundaluhan at ang gamit pang sandata ay ganito lang. Anong mangyayari kaya? Siguradong talong-talo. Pero pagkasama nila si God, may victory. Yung sinasabi ko kanina, victorio. Yun po. So, paano nga ba natalo ni Gideon ang Midianites gamit ang mga tatlong sandata na ito? Ituloy natin, sabi niya dito is, watch me, Gideon told them, follow my lead, na matatagpuan po sa Judges 7:17. So, ang sikreto po sa pagkakapanalo ni Gideon sa laban na ito is all his soldiers had one heart. Iisa lang daw po ang puso nila. Kaya nagkakaisa ang puso nila. Iisa lang yung hangarin. At yung salitang sabi niya dito is, and we're speaking the same language. So, iisa lang yung ginagamit nilang language. So, kung Tagalog sila, nagtatagalog sila. Para kung doon daw tayo susugod sa kaliwa, walang pupunta sa kanan. Kasi sa dami nga nilang yun na 300 lang, kung hindi pa sila magkakaintindihan, lalo siguro silang matatalo. No? So, tapos isa pa, he also waited for God's perfect timing. Yun po. Hinintay niya ang binigay ni God na perfect timing. So, sa ating mga tao ngayon,
sa buhay natin ngayon. Kung minsan hindi natin hindi natin nahihintay yung perfect timing ni God para sa atin. Halimbawa, sa ating trabaho, kaya bakit nagkakaganito ganyan? Kasi hindi siguro natin nahintay yung God's perfect timing. Kung ikaw naman ay binata o kaya dalaga, medyo nag-worry ka kasi parang ganito, ganyan na. Sabi nga dito is God's perfect timing. Sa lahat po ng bagay, mga kapatid, is meron yung God's perfect timing. Kasi sabi niya dito na kaya wag po tayong magmadali. Tapos sa bandang huli, ay Diyos, bakit kasi ganito yung inasawa ko? Or bakit kasi ganito yung kinuha kong trabaho? Meron tayong mga regrets. So sa laban na ito, hinintay na yung perfect timing bago siya gumawa ng anumang action. At nung dumating na yung time na yon, they move out and obtain the victory. Nagtagumpay sila. So, naghintay po sila, mga kapatid, ng kasi noon gabi kasi nung sumalakay sila. At siyempre tao tayo, may limitasyon tayo, kaya yung kalaban, merong habang natutulog yung mga kanilang kasamang kasundaluhan, meron silang bantay. So, nung midnight, ano ng midnight? Nagpalitan yung mga gwardiya at doon na sila sa kalagitnaan ng gabi pa lang, midnight, nagpalitan yung parang kung ngayon is security guard, yun doon naman is yung mga bantay nila noon, nagpalitan. Doon na sila they waited until the changing of the guard at midnight before sounding the trumpets. So hinintay nila yung binigay ni Lord na sabi nga natin kanina, God's perfect timing bago sila sumalakay. Gamit ang kanilang mga sandata na trumpet, tapos so sounding of trumpet, parang nagturot-tot sila, parang bagong taon na yata. Tapos breaking the jars at sumigaw ng Merry Christmas. Ay, sabi pala dito is a sword for the Lord and for Gideon. Yun po ang kanilang isinigaw. Makikita po natin yan sa Judges 7:20. So the Holy Spirit used that proclamation to throw the enemy army into confusion. So dahil tulog na tulog yung mga kalaban nilang Midianites, nung nag-trumpet sila, natarantadan, nagkagulo na po sila, na-confuse. Baka yung iba, sabi pa nilang naginip siguro. Kaya ang nangyari, they turn into each other with their swords. So sila na po yung nagpatayan. Gideon emerged victorious at ganun po nagtagumpay si Gideon. So hindi pala talaga nila kailangan ng espada or anumang gamit, kalasag para manalo. Dahil kasama po nila ang Panginoon. So ganun po ang nangyari sa kwento ni Gideon yun ang ginawang example po dito para sa ating topic nga na decide to obtain victory. Kung paano siya naging victory. At sabi pa niya dito is, you may look back at your life and see a series of rejections. So kung sabi nga sa TV na kung maalaala mo kaya yung mga nakalipas mo na meron kang makikitang rejection, series of rejection. Sabi niya dito, hindi lang siya nag-iisang rejection, series, marami po. Meron ka pang unfinished project, meron ka pang project noon na siguro sa may project anong sa grade 6 mo tapos hindi natapos. Ewan ko kung ito yan, pero tapos faded dreams, yung mga kumubas mo ng mga dreams, mga pangarap na that never came to pass, na hindi man lang nangyari. At yung mga hopes mo na never fulfilled. Siguradong meron yan. Kung wala, tingnan mo ulit, baka meron. So yun, kung lilingon tayo sa ating mga nakaraan, meron tayong makikitang mga ganito na ating pinagdaanan. Pero sabi niya dito, but today,
the Lord is telling you, may sinasabi po ang Panginoon sa atin ngayong araw na to. Ano man po yung nakaraan natin, ano man po yung mga rejection, mga unfinished project, mga faded dreams, at yung mga hopes na never fulfilled, sabi niya dito, magmula ngayon, kasama na kita. Sasamahan kita, sabi po ng Panginoon. So ito rin ay isang magandang promise po sa atin. At pagkasama tayo ng Panginoon, this will make all the differences. This will make all the difference because everything changes when God is with us. So kung titingnan natin yung kwento ni Gideon kanina is kung hindi natin tatapusin at titigil lang tayo doon sa 300 na kasundaluhan, siguradong talo yun. Kung titingnan pa natin ang kanilang mga sandata is siguradong talo yun. Pero anong nangyari nung sinamahan sila ng Panginoon? God, sabi niya dito is, everything changes when God is with us. Naging victorious sila. Ay, victory pala. So, ganun po ang mangyayari sa atin pag sinamahan tayo ng Panginoon. So, sabi pa na dito is, surrender your weaknesses. Isuko daw natin ang ating mga kahinaan sa cross ngayon at makikita natin kung paano gawin yon ni Lord na mula sa kahinaan magiging kalakasan natin from weakness to strength. So, yun po. At sabi niya dito is dito sa remember the lesson yung sinabi natin kanina, I will obtain the victory because He transforms my weaknesses into strength. So, makakamtan po natin ang ating victory pala dahil itatransform niya po yung ating kahinaan sa kalakasan. So, kung ano man yung kahinaan natin na nakikita natin, yan po ang gagamitin ng Diyos para sa ating strength. At pag sinamahan tayo ng Panginoon, sigurado makakamit natin ang victory. Hindi victory talaga eh. Ang katagumpayan. Yun siguro ang pinaka Tagalog nun. So, at yun po ang doon po nagtatapos ang ating day 48. Kaya binabalik po po kay Pastor para sa ating finishing touch. Yun po, Pastor. Thank you. Praise the Lord. Dadagdagan yung mga mananagumpay natin. Mga victorious. Dinagdagan ni Brother Briggs ng yes eh. Victorious children of God na hindi umaasa sa kanilang strength kundi sa strength ng Lord. Napakagandang tingnan yon yung wala pa akong napanood na movie nito eh, but I'm sure meron nang nagawang movie nito. Ang nagawa kasi yung 300. Sino nakakita nun? Grabe yung 300 na yun, Spartans. Talagang matatapang. Talagang sila piling-pili at talagang nag-training. Pero itong kay Gideon na to, akala ko yun yung Spartan nga na yun na movie na 300. Itong kay Gideon na to, hindi naman pala sila lumaban. Kasi kung titingnan mo dito, yung estimate nila doon sa as numerous as the sun, nasa 135,000. 135,000 kontra 300. Ang haharapin ng isang sundalo ni Gideon, kailangan harapin niya ang 450 na kasundaluhan ng kalaban. Ikaw ba naman yung haharap na mag-isa mo ipapatayin mo? Bawat isa sa 300 na yun, kailangan makapatay ng 450 na kalaban. Hindi nga naman kakayanin yon. 10 pa nga lang, alanganin na. Pero ang nangyari pala doon is sila na ang nagpatayan. Nung biglang nilabas nila, they broke the jar, biglang lumabas lahat ng ilaw at sila nagtrompeta at nagsigawan, na nagsitakbuhan ang mga kaaway at nagpatayan. So, it's all purely the work of the Lord. Kaya napakaganda lang na tayo, yung kagaya lang ng ginawa ni Gideon, just believe and just obey. Akalain mo ba namang sasabihan ka ng Diyos na ito yung kung paano nyo sila tatalunin? Magdala lang kayo ng empty jar.
magdala lang kayo ng ilaw at trompeta. Sa tindi nilang sa dami nila, yun lang yung dadalhin natin. So, pag ikaw ay nasa tamang pag-iisip, mahihirapan ka talaga eh. Mahihirapan kang sumunod kasi logically, it's not logical. Wala sa tamang pag ikaw na may pangunawa, wala sa tamang lohika. Yung kung paanong tatalunin ng napakakunti, yung napakarami with that weapon. Pero salamat na lang at nag-obey si Gideon. So yun po yung lesson sa atin ngayon. Just obey God and believe and obey. Dalawang ginawa ni Gideon and then nakita niya yung katagumpayan. And then sa kanila rin as a group is they have one mind and one heart. Pag sinabi ni Gideon na watch me, pag sinabi niyang follow me, sumusunod silang lahat. It's the secret to their victory that all the soldiers had one heart in speaking the same language. So, sila sumunod lang and then nagkaroon ng grabing katagumpayan sa kanilang buhay. Kaya, napakagandang sundin din para tayo magkaroon ng katagumpayan sa buhay. At dahil medyo dumami tayo ngayon, mas napakagandang mag-breakout room. Pwede ba tayo pumalakpak kasi 30 na tayo ngayon? Praise the Lord. It's our first time to reach the number na line of 3 na nagkakaisa. Yung ito, malapit to kasi sa number na 300. Tayo 30 din, 30. And then magkakaisa tayo. We are having this one mind and one heart na dumulog sa Diyos. Magkakaroon tayo ng breakout room. Hinahanda na ba ni Asher? Because pagdidiscussan natin tong leave the lesson. Kasi kailangan nating i-practice to really apply it in our life. Yung we are to choose what weaknesses or what weakness do you choose to surrender to God today? Yan. Pagdidiscussan natin yan sa group. And then write out specific promise that God has given to you for your life. Yan, isa din yan. So, gagawin natin yan as a group. So, let's wait for Asher. Sige, Asher, dalhin mo kami sa aming mga room. Yes, so Pastor, ilang minutes po pala? We have 20 minutes. Sige po. And then go back para mag-pray as one. Pray tayo mamaya as one. And also sending everyone to their breakout rooms, no? Dapat di notification may katag-join kayo. Okay. So, doon sa leave the lesson is this represents, yung empty jar represents our weakness and the fact that we have nothing. So, i-evaluate daw natin sa ating sarili ngayon kung ano yung mga weakness that we choose to surrender to God. Okay po. May devotional notebook ka na ba, bro? Devotional notebook. Yung Ay. personal po ba? Yung pinagsusulatan ng Meron. yung mga pinagsusulatan ng mga naiintindihan, mga ganyan. Meron po. Magandang natin isulat. Kasi ako din dito sa susulat din ako dito sa
devotional notebook ko. Room. Fourth. So yun. Welcome, Brother Alvister. Kumusta, Brother Alvister? Mat, Pastor, Mat. Start ko na po. Yung sa activity natin sa number 1, yung an empty jar. So, ang gusto kong ilagay sa empty jar na weaknesses ko para baguhin ng Panginoon is yung pagiging mainitin ng ulo, saka yung mahirap makapagpatawad, and then yung pagkamahiyain ba, may aloof, yung hindi agad makapag-share. Then, sa activity number 2, yung torch, na siyang na magiging apoy ng Espiritu at ng salita ng Diyos. Write out a specific promise that God has given to you for your life. So, yung pangako ng Panginoon na bibigyan niya ako ng kapayapaan sa aking isip at yung pagtitiwala ko sa Kanya para i-lead niya ako sa kanyang mga gawain. And then, number 3, yung trumpet. So, yung message na to o yung mga words na tinuturo ng Panginoon ay gusto kong ma-share sa
pamilya ko saka sa mga taong nakakasalamuha ko araw-araw. So, baka this week umuwi kami ng Bataan. So, for sure, magkakaroon kami ng conversation ng nanay ko saka ng mga pamangkin ko siguro sa bagay na to. So, yun po. Maganda po yan kasi sabi niya dito, write down the names of friends or family na gusto nating pagbahagian nitong message of faith. So at least makakabahagi kayo doon. Kahit testimony on how God is changing us, how God is faithful, yung katapatan ng Diyos, yun yung mga kinikwento natin. And that is already sharing the message of faith. So, thank you dyan sa pag-share. Kasi ipag-pray natin yan yung mga weakness. Okay. Si Brother Alvister, anya dagiti weakness? The weakness ko kat ko pastor nadayan surat ucayan nawan matanan the weakness ko pastor pa panagsasawlaw na maminsan di panagsasaw nga no adang iti an malangan na dengeg nga madikat madiin nga iti sumbat yung ada iti may sanga ka nga balbaliwan may kat po ma basa ang ko nga mabasa di kwanti chat ba Oo. Di ko nga yan, iti promise ni Lord. Dati Bible verse mo nga favorite mo nga promise ni Lord? Second Corinthians 10:13. About Yun, awan iti temptation nga kwa. when the temptation. Oo. Sige. Anya nga iti makikita mga pangisyaram iti goodness ni Lord. Kung na natin number 3 kami nito resolve to share. Ipanpanunod tayo nga i-share dito yung mensahe iti pamati nga madadal tayo. Sino nga tayo iti panpanunod mo nga pangisyaran? Sino mga tao yung nasa isip mo na pagsisyaran nito? Pastor, nag-group tayo iti every Tuesday. Diyan cell group? Doon, Pastor. Kahit kumatingin nga may sanga pa ko maaramid iti ibiyag ko ari. Kahit kung may sa mga kasday. Okay, thank you. Brother Alvister. Okay, apan tayo mat kini Brother Eric. Pangis-is ni manong nga Eric nalagaw taktatay din pindot ko day join isungan ni medyo naladaw kita weakness some today specific promise think someone who can speak kuna namot tinabasa messenger tayo para kanyak ti weakness ko number 1 hari itu babae makamundong gawain ko napanggap tayo ada pa lang devices ng I'm hoping and praying na para hindi ko balikan ulit na kaya mas lumapit ako sa mga gawain ng Lord para kasi yun ang daan na nakikita ko para maiwasan ko lahat sila. Amen. At saka yung pinaka-weakness yung sulat at andun pa rin yung pag-pray. Hindi po kompleto yung prayer life ko sa isang araw. Hindi ko nagagawang ipag-pray kung minsan yung sa hapagkainan namin, yung pasasalamat. At by practicing aking maipapractice at aking gagampanan para naman mapasaya ko si Lord and mapasaya ko
yung sarili ko, and mapasaya ko pamilya ko. Yun po. Yung specific promise niya sa kanya, parang narinig ko kanina yung favorite mong verse. Sa akin, yung pinakauna kong verse na na-memorize, nakalimutan ko na. Yung Proverbs 19:21, yung pakinggan mo lahat ng mga, hindi ko na ma-recall ya, and you will be, number na niya lang ang na-memorize ko, take all the advice, and you will be wise for the rest of your life. Hindi ko na na-meditate. Sa number 3, think someone who you can speak para sasabihin mo. Sa akin, ang gusto ko laging kinakausap yung taong may takot sa Diyos, yung katulad sa church natin, yung mga unity, makikipag-unite sa mga gawain ng Panginoon, ganun. Yung men's Bible study, ganun po. Alright, thank you, Brother Eric. At ang breakout room natin ay mag-i-end or mag-close in 42 seconds. So, salamat sa inyong mga or any promise from the Bible na pinanghahawakan ni Sister Alma. Andyan ba, Sister Alma? Okay, baka habang nagpe-prepare yan, muna? Sister Asher. Ay, siya po, Pastor, nga ikat ko. Day Joshua 1:5, day ko nang nating no one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Day po, Pastor. Praise the Lord. Karamihan siguro sa mga nakuha natin promise ngayon din is yung with you. Andun yung word na I will never leave you and I will be with you. Sa akin din kasi sa Isaiah 41:10, sabi niya, fear not for I am with you. Yan. Yung laging promise na God is with us. Not be dismayed. Be not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, wait lang. Kani ko. Nana James 1:12 na ko. Okay. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. Okay? amen. And so I believe everyone is blessed. Dito sa lesson natin ngayon, there is no kalaban, walang kalaban na parang imposible na hindi kayang talunin ng Diyos. Pa-approve, ganyan. Alright. Thank you sa mga maraming respond na yan. And so, it shows na tayo po na blessed dito sa lesson natin. At I hope each and every one of us is excited to obtain victory sa kung ano man yung mga hinaharap natin na kalaban ngayon. As we have learned, God is with you. You know that right now, kasama mo na ang Diyos. It makes the difference. Kung dating kasama mo naman ang Diyos noon, tapos bakit gano'n yung mga nangyari, siguro kailangan lang ng mas closer pa na kasama natin ang Diyos ngayon. The closer relationship with our Lord para mas dinig natin yung guidance niya. Mas malapit tayo sa Kanya at clear kung ano ang instruction niya sa atin. Baka noon akala natin instruction from the Lord pero hindi pala clear. Pero ngayon, yun yung promise ni Lord sa atin. God is with us. And if God is with us,
Sabi ng Romans 8:31, who can be against us? No one. No one can be against us. No one can stop our dreams from being fulfilled, our prayers from being answered, our problems from being solved, because God is with us. So now let's pray. May mga prayer request po ba? Pakisulat lang sa ating chat box. Pero kung wala naman, diretso lang tayo sa pag-pray. And as a testimony, yung pinuntahan pala natin kahapon, tayo po sobrang nagagalak kasi napakaganda ng pagtanggap nila sa atin, and we know how God is blessing them. Sa presence pa lang ng mga pumunta, blessed na sila. So more of things like that na mangyayari sa bawat pamilya, ang bawat isang naririto na nakikipag-pray. Yun lang, basta patuloy lang na nakikipag-pray tayo every morning, and we will see salvation come. Salvation will we will see salvation for our families. Sige po, pray lang tayo, and then meron pang mababasa dito sa chat room natin, chat box natin, isasama natin. Let's pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po dahil ginagawa mong napakaklaro kung paanong kami magtagumpay sa buhay. Salamat po sa napag-aaralan namin ngayon, especially sa life ni Gideon, that though there's nothing special in him, that you would choose him, pero siya pa rin pinili mo. And it's your practice, Lord, na lagi mong pinipili yung mga weak upang maihayag ang iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, na nagbigay ito ng encouragement sa amin, knowing and seeing ourselves na marami din kaming mga weaknesses. Ang dami din naming mga kahinaan, pero salamat na kagaya ni Gideon, siya ang pinili mo. And siya ang pinili mo to bring great victory sa nation ng Israel. At salamat na naging encouragement sa amin to, that though we are weak and we have so many weaknesses, you can use us for that greater purpose, Father God. Lord, turuan niyo po kami kung paanong maniwala pa. We are rebuking the spirit of doubt, double-mindedness, and unbelief in our life in the name of Jesus. In Jesus' name, this is what we want to focus on sa panahon ngayon, Panginoon, na palakasin niyo pa ang aming pananampalataya. Nanawa hindi kami yung maging hadlang sa mga malalaking bagay na gagawin mo sa aming buhay because of our unbelief. But Lord, give us the ability to just believe kahit parang mga instruction mo na parang illogical. But Lord, may we become like Gideon, who just followed you, Lord, and just followed your instruction, just obeyed you, and believe in you. Nawa, maging ganun nga po yung puso namin, that we are not just focusing on the things that is happening around us, the people surrounding us, but Lord, be focusing on what you have declared through your word. Your word is truth, and yun yung panghahawakan at paniniwalaan namin. Lord, increase our faith, increase our belief, and increase our obedience to be just like Gideon. Panginoon, yung mga nasulat po namin, ang mga weaknesses namin, amin pong tinataas sa iyo. Lord, we lift up to you the laziness, the complacency, the fear. We lift up to you, Father God, the lack of desire for your word. We lift up to you, Father God, our being hot-tempered. Lord, we lift up to you everything and every weaknesses that we have, the pride and the negative thoughts. We are lifting all up to you, Father God, the unforgiveness in the name of Jesus. In Jesus' name, if there is any bitterness in this group, you can see every heart, and we are lifting it all up to you. Father God,
We are praying that you would help us hold on to those promises na binigay mo sa amin, that truly you are with us, and that makes the difference. We are no longer living as someone who was living alone, as someone who is living on their own strength, but we are living our life in this world with the strength that you have given us, and the strength that you are continuously giving us. Lord, show us people whom we can share the truth, share the message of faith. Lord, lead us to those people. Thank you, Father God, that you've been leading us. And thank you, Lord, that you've been enabling us para kami po nakapunta, Lord, sa mga tao. Patuloy po na kami humihiling ng enablement ng gagaling sa iyo. And to each and every one of us here, the ability to just be sharing our testimony, sharing the message of faith to every people, Lord, na nakakasalumuhan namin. We don't know yung mga tao na nangangailangan ng mga word mo, but we believe that you can speak through us as we speak the message of faith. And Father God, we continuously declare blessings ang ginagawa ng bawat isang naririto. Lord, we are praying for our personal relationship with you. Nawa nga po, patuloy na ito'y nag-increase. We are praying for this corporate devotion na hindi kami mapanghinaan, pero patuloy pa na umapoy ang aming desire to just be participating in this corporate devotion hanggang sa nakikita namin yung mga maraming result ng mga prayer namin. As we are praying for our families, we are praying for this nation, as we are praying for our personal challenges, Father God, salamat na pinapakita mo ang faithfulness mo through your answers. Lord, we are also joining our hearts together to believe sa salvation po ng Lola ni Sister Ann, Lola Catalina Lingoy. Lord, we are praying for salvation to be upon her. Lord, that you would speak to her heart, you would touch her heart, give that conviction, and that he would truly believe in you, accept you as his Lord and Savior. Sa mga kung sino mang gagamitin mong magbabahagi ng salita mo sa kanya, Lord, that you would anoint that person to deliver your message. And sa mga kung sino mang nag-share sa kanya, Father God, nagamitin mo ang inyong mga salita to bring conversion sa kanyang heart, Father. Lord, we are also praying sa safe travel nila Auntie Christina na papunta dito sa Trinidad together with Paddy Chris and their family. Thank you, Lord, for your protection that is upon them. Thank you, Lord, for continuously speaking in their heart, speaking to them. Thank you for leveling up their faith. Thank you that they are always protected and covered with the blood of our Lord Jesus Christ, that they will arrive safe and sound. Patuloy na pinagkakatiwala namin sa iyo ang karamdaman ni kapatid na Mary Grace. Patuloy po, Panginoon, that we are believing for your healing touch to be upon her in the name of Jesus, and we rebuke that specific part of her body that is affected in the name of Jesus, in Jesus' name, that cease be gone in the name of Jesus, in Jesus' name. And Lord, salamat po that you have given victory this morning dito sa natutunan namin. It's our prayer that we would be able to apply it in our life, continuously believing in you and continuously obeying your direction. We are continuously declaring your favor, your blessing sa lahat ng mga ginagawa ng bawat isa, whether that is work or business or family concerns or ministry. Just bless all the works of our hands, that we may continuously glorify your name. And this we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat sa 26 participants na nandito pa rin. Nandito pala si Asher. Okay, thank you, Ate Lalaine. Open cam na lang po tayong lahat. Ayun, so open cam po. Mag-take na po ako ng picture. 1, 2, and 3.
Isa pa po. 1, 2, 3. Ayun, ayos na po. Amen.